Sa gitna ng mabilis na paglala ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, muling napokus ang pandaigdigang atensyon sa rehiyong matagal ng sentro ng alitan sa seguridad at impluwensiya. Sa loob lamang ng ilang oras matapos kumalat ang balita tungkol sa pagkamatay ng kataas-taasang lider ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei, isang bagong yugto ng krisis ang tila nagbukas. Ang mga kaalyado ng Tehran sa rehiyon ay nagsimulang magpahiwatig ng posibleng direktang pakikilahok sa lumalawak na tunggalian. Isa sa pinakamalaking dagok na umalingawngaw sa rehiyon ay ang ulat na ang lider ng Hezbollah sa Lebanon ay hayagang nagpahayag ng kahandaang tumulong sa Iran laban sa Estados Unidos at Israel. Ang pahayag ay inilabas sa pamamagitan ng isang video na mabilis na kumalat sa iba't ibang plataporma sa internet. Sa kanyang mensahe, iginiit niya ang tungkulin ng Resistance Axis na harapin ang anumang panlabas na agresyon laban sa Iran na matagal nang itinuturing na pangunahing taga-suporta ng Hezbollah. Gayunpaman, ang sitwasyon ay naging mas dramatiko nang kumalat ang hindi pa beripikadong ulat na siya ay pinaslang makalipas lamang ang 10 minuto matapos ilabas ang nasabing pahayag. Ang impormasyong ito ay unang lumitaw sa social media at hindi pa kinukumpirma ng mga internasyonal na ahensiyang pangbalita o opisyal na pahayag mula sa Lebanon o Hezbollah. Sa kabila nito, ang balita ay nagdulot ng matinding pag-aalala at haka-haka sa buong rehiyon. Ang Hezbollah ay matagal nang itinuturing na isa sa pinakamakapangyarihang non-state military actors sa mundo. Itinatag noong 1982 sa gitna ng digmaan sa Lebanon. Ito ay hindi lamang isang armadong kilusan, kundi isang organisasyong pampulitika na may malalim na impluwensiya sa sistemang pampamahalaan ng Lebanon. Ang ideolohikal na pundasyon nito ay nakaugat sa Shia Islam at may malapit na ugnayan sa revolusyonaryong doktrina ng Iran. Sa loob ng higit 4 na dekada, ang Iran ang naging pangunahing taga-suporta ng Hezbollah, nagbibigay ng armas, pondo, pagsasanay militar, at intelihensiya. Ang kooperasyong ito ay nakitang mahalaga sa pagpapalakas ng tinatawag na Axis of Resistance, isang network ng mga grupong militante at estado na tumututol sa impluwensiya ng Estados Unidos at Israel sa gitnang silangan. Ang kasaysayan ng Hezbollah ay puno ng mga komprontasyon laban sa Israel, kabilang ang digmaan noong 2006 na nagdulot ng malawakang pagkawasak sa Lebanon at Hilagang Israel. Bukod dito, inakusahan din ang grupo ng pagsasagawa ng mga operasyon laban sa interes ng Estados Unidos sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Dahil dito, itinuturing itong teroristang organisasyon ng Washington at ilang kanluraning bansa habang nananatili namang isang lehitimong kilusang pampulitika at panlipunan sa loob ng Lebanon. Ang balitang posibleng pagpaslang sa kasalukuyang lider nito ay nagbabalik ng alaala sa pagkamatay ng dating pinunong si Hassan Nasrallah na iniulat na napatay noong 2024 matapos matukoy ang kanyang lokasyon sa isang target strike. Bagaman ang mga detalye ng insidenteng iyon ay nananatiling kontrobersyal, ito ay nagpatibay sa paniniwala na ang mga lider ng kilusan ay patuloy na nasa ilalim ng matinding banta. Sa konteksto ng kasalukuyang krisis, ang anumang pag-atake laban sa pamunuan ng Hezbollah ay maaaring magdulot ng malubhang implikasyon sa seguridad ng rehiyon. Ang Lebanon ay nananatiling marupok ang sistemang pampulitika at ekonomiya, at ang isang malawakang digmaan ay maaaring magpabagsak sa natitirang istruktura ng Estado. Samantala, ang Israel ay patuloy na nagbabantay sa hilagang hangganan nito kung saan ang Hezbollah ay may tinatayang 10,000 rocket at missile na kayang tumama sa malalaking lungsod. Kasabay nito, ang Estados Unidos ay may presensyang militar sa iba't ibang bahagi ng gitnang silangan, kabilang ang Persian Gulf at Eastern Mediterranean. Ang anumang paglawak ng labanan ay maaaring maglagay sa mga base at puwersang Amerikano sa agarang panganib. Ito ang dahilan kung bakit ang bawat pahayag at insidente na kinasasangkutan ng Hezbollah, Iran at Israel ay sinusubaybayan ng mabuti ng mga strategist sa buong mundo. Ang timing ng ulat ng pagpaslang ay lalo pang nagpapataas ng tensyon. Kung mapapatunayang totoo, maaari itong ituring bilang isang direktang eskalasyon laban sa tinatawag na resistance network. Kung hindi naman, ipinapakita nito ang papel ng impormasyon at disinformasyon sa modernong digmaan, kung saan ang psychological warfare at information operations ay may kakayahang magpalala ng krisis kahit walang aktwal na opensiba. Sa kasalukuyan,
nananatiling hindi malinaw ang buong katotohanan. Walang opisyal na kumpirmasyon mula sa Hezbollah o sa pamahalaan ng Lebanon. Gayun din, walang estado o organisasyon ang umaako ng responsibilidad. Sa kabila nito, ang balita ay patuloy na umiikot sa rehiyon at nagdudulot ng matinding pagkabalisa sa mga pamilihan, diplomat at populasyon na natatakot sa posibilidad ng isang mas malawak na digmaan. Habang ang gitnang silangan ay muling nasa bingit ng isang mapanganib na yugto, ang susunod na mga oras at araw ay magiging kritikal. Ang anumang maling kalkulasyon, paghihiganti, o aksidenteng sagupaan ay maaaring magtulak sa rehiyon tungo sa isang digmaang hindi lamang lokal kundi may pandaigdigang epekto. Sa ganitong kalagayan, ang ulat tungkol sa lider ng Hezbollah ay hindi lamang isang hiwalay na insidente, kundi bahagi ng mas malawak na larangan ng estratehikong kompetisyon, ideolohikal na tunggalian, at kapangyarihang geopolitikal na patuloy na humuhubog sa kapalaran ng gitnang silangan at ng buong mundo. Habang patuloy na umiikot ang mga ulat hinggil sa di umano'y pagpaslang sa lider ng Hezbollah ilang minuto matapos ang kanyang pahayag ng suporta sa Iran, ang mga sentro ng kapangyarihang militar at diplomatiko sa buong mundo ay mabilis na nagsimulang magsuri ng posibleng epekto nito. Sa gitnang silangan, kung saan ang mga alyansa, proxy forces at deterrence posture ay masalimuot na magkakaugnay, ang anumang pagbabago sa pamunuan ng isang pangunahing aktor ay maaaring magdulot ng chain reaction na may malawak na implikasyon. Ang Hezbollah ay hindi lamang isang armadong grupo. Ito ay isang estratehikong haligi ng deterrence ng Iran laban sa Israel. Ang kakayahan nitong maglunsad ng malawakang rocket at missile barrage mula sa hilagang hangganan ng Israel ay nagsisilbing mahalagang bahagi ng regional balance of power. Dahil dito, ang anumang destabilization sa pamunuan ng organisasyon ay maaaring magpahina o, kabaliktaran, magpalakas ng agresibong postura nito, depende sa magiging tugon ng natitirang command structure. Sa kasalukuyang sitwasyon, ang kawalan ng malinaw na kumpirmasyon ay nagdaragdag ng strategic ambiguity. Kung mapapatunayang totoo ang insidente, maaaring ito ay magbunsod ng agarang konsolidasyon ng kapangyarihan sa loob ng Hezbollah. Ang organisasyon ay kilala sa matatag na hierarchical structure at redundancy sa pamumuno upang mapanatili ang operational continuity kahit mawalan ng leader. Sa ganitong konteksto, ang pag-alis ng isang leader ay hindi nangangahulugang paghina ng kakayahan nitong magsagawa ng operasyon. Subalit ang psychological impact ng naturang pangyayari ay hindi dapat maliitin. Sa loob ng tinatawag na axis of resistance, ang simbolismo ng pamumuno ay mahalaga sa pagpapanatili ng moral at cohesion. Ang pagkawala ng isang leader, kasunod ng isang deklarasyon ng pakikilahok sa digmaan, ay maaaring magpalakas ng naratibo ng paghihiganti at mobilisasyon. Ito ay maaaring magresulta sa pagtaas ng operational tempo, kabilang ang rocket fire, drone attacks, o maritime harassment operations laban sa mga target na itinuturing na kaalyado ng Estados Unidos at Israel. Para sa Israel, ang sitwasyon ay nagdudulot ng isang kritikal na security dilemma. Ang hilagang hangganan nito ay nananatiling isa sa pinakasensitibong frontlines. Ang Israeli Defense Establishment ay matagal nang naghahanda para sa posibilidad ng multi-front conflict kung saan sabay-sabay nakikilos ang mga proxy forces ng Iran mula sa Lebanon, Syria at iba pang lugar. Kung ang Hezbollah ay magpasya na direktang makilahok sa isang mas malawak na komprontasyon, ang Israel ay maaaring mapilitang magsagawa ng preemptive o retaliatory strikes upang mapanatili ang deterrence. Samantala, ang Iran ay nahaharap sa isang komplikadong estratehikong kalkulasyon. Ang Tehran ay tradisyonal na gumagamit ng proxy network upang mapanatili ang strategic depth at plausible deniability. Ang direktang paglahok ng Hezbollah sa isang digmaan laban sa Estados Unidos ay maaaring magdulot ng malawakang eskalasyon na hindi kinakailangang pabor sa Iran sa kasalukuyang kalagayan. Gayunpaman, kung ang pamumuno ng Hezbollah ay tinarget, maaaring lumakas ang presyur sa Tehran na magpakita ng matibay na tugon upang mapanatili ang kredibilidad ng deterrence nito. Ang Estados Unidos naman ay patuloy na nagmomonitor sa sitwasyon habang pinananatili ang presensya ng naval assets, carrier strike groups, at missile defense systems sa rehiyon. Ang mga base militar ng Amerika sa Persian Gulf, Iraq, at Syria ay nananatiling potensyal na target ng mga proxy forces kung lalawak ang labanan.
Ang anumang pag-atake laban sa mga instalasyong ito ay maaaring mag-udyok ng direktang military retaliation na magpapabilis sa paglawak ng tunggalian. Bukod sa mga dimensiyong militar, may mahalagang epekto rin ang krisis sa larangan ng enerhiya at pandaigdigang ekonomiya. Ang gitnang silangan ay nananatiling kritikal sa pandaigdigang supply ng langis at natural gas. Ang pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos kasama ang posibilidad ng paglahok ng Hezbollah ay maaaring magdulot ng pangamba sa seguridad ng Strait of Hormuz, isang mahalagang ruta ng pandaigdigang enerhiya. Kahit ang banta lamang ng destabilization ay maaaring magdulot ng pagtaas ng presyo ng langis at volatility sa merkado. Sa loob ng Lebanon, ang posibleng pagkawala ng lider ng Hezbollah ay maaaring magkaroon ng panloob na implikasyon. Ang bansa ay dumaranas ng malalim na krisis pang-ekonomiya at pampolitika, at ang anumang paglala ng seguridad ay maaaring magpalala sa umiiral na kahinaan ng Estado. Ang Hezbollah ay may malaking impluwensiya sa sistemang pampulitika at serbisyong panlipunan, kaya ang anumang pagbabago sa pamumuno nito ay maaaring magkaroon ng domino effect sa domestic stability. Kasabay nito, ang papel ng information warfare ay lalong lumilitaw. Ang mabilis na pagkalat ng hindi kumpirmadong balita ay nagpapakita kung paanong ang digital battlefield ay naging kritikal na bahagi ng modernong digmaan. Ang mga ulat, haka-haka, at psychological messaging ay maaaring magdulot ng panik, maling kalkulasyon, at hindi sinasadyang eskalasyon. Sa ganitong kapaligiran, ang strategic communication ay nagiging kasing halaga ng aktwal na operasyon militar, habang ang mga pangunahing aktor ay patuloy na nagtatasa ng kanilang susunod na hakbang. Ang sitwasyon ay nananatiling lubhang marupok. Ang posibilidad ng miscalculation ay mataas, lalo na sa isang rehiyong may mahabang kasaysayan ng mabilis na eskalasyon mula sa limitadong insidente patungo sa malawakang digmaan. Ang mga diplomatiko at militar na channel ay nananatiling kritikal upang maiwasan ang hindi sinasadyang paglawak ng labanan. Sa huli, ang insidenteng kinasasangkutan ng lider ng Hezbollah, mapatunayan man o hindi ay nagiging bahagi ng mas malawak na estratehikong larawan. Ito ay sumasalamin sa patuloy na tunggalian ng impluwensiya, ideolohiya at kapangyarihan sa gitnang silangan. Habang tumitindi ang tensyon, ang bawat pangyayari ay may potensyal na magbago sa trajectory ng seguridad ng rehiyon at ng pandaigdigang kaayusan. Habang nananatiling hindi malinaw ang buong katotohanan, sa ulat ng di umano'y pagpaslang sa lider ng Hezbollah kasunod ng kanyang pahayag ng suporta sa Iran, ang mas mahalagang usapin para sa mga strategist at tagamasid ng seguridad ay ang potensyal na trajectory ng krisis. Sa isang rehiyong may kasaysayan ng mabilis na eskalasyon, ang magkakaugnay na aksyon at reaksyon ng mga aktor ng Estado at non-state actors ay maaaring magtulak sa sitwasyon mula sa limitadong tensyon tungo sa malawakang digmaan. Ang konsepto ng multi-front conflict ay matagal ng bahagi ng mga contingency senaryo ng Israel at ng Estados Unidos. Sa ganitong senaryo, ang mga kaalyado at proxy forces ng Iran ay sabay-sabay nakikilos mula sa iba't ibang direksyon. Maaring kabilang dito ang rocket at missile strikes mula sa Lebanon, drone at militia attacks mula sa Syria at Iraq, at maritime harassment operations sa Persian Gulf at Red Sea. Ang ganitong sabayang presyon ay idinisenyo upang lampasan ang depensa at pahinain ang kakayahan ng kalaban na tumugon ng sabay-sabay sa maraming banta. Kung mapapatunayang ang pamunuan ng Hezbollah ay tinarget, maaaring lumakas ang panawagan sa loob ng resistance network para sa koordinadong tugon. Ang ganitong aksyon ay maaaring magsimula sa limitadong operasyon tulad ng pagpapalipad ng drones o pagpapaputok ng rocket, ngunit may panganib na mabilis itong lumawak kung sasagutin ng malawakang airstrikes o counter-offensive. Sa mga nakaraang dekada, maraming insidente sa rehiyon ang nagsimula bilang lokal na sagupaan, ngunit nauwi sa mas malawak na digmaan dahil sa cycle ng paghihiganti. Para sa Iran, ang estratehikong layunin ay nananatiling mapanatili ang deterrence habang iniiwasan ang direktang digmaan na maaaring magdulot ng malawakang pinsala sa loob ng bansa. Gayunpaman, ang kredibilidad ng deterrence ay nakasalalay sa kakayahang tumugon kapag ang mga kaalyado o simbolo ng resistance ay tinatarget. Ito ang dahilan kung bakit ang Tehran ay maaaring gumamit ng calibrated escalation, sapat upang magpadala ng mensahe, ngunit kontrolado upang maiwasan ang total war. Sa panig ng Estados Unidos, ang pangunahing layunin
ay protektahan ang mga puwersa at interes nito sa rehiyon habang pinipigilan ang paglawak ng digmaan. Ang presensya ng carrier strike groups, missile defense systems, at forward-deployed troops ay nagsisilbing parehong deterrent at rapid response capability. Gayunpaman, ang presensyang ito ay maaari ring maging target, lalo na kung magpasya ang mga proxy forces na maglunsad ng asymmetric attacks laban sa mga base o barko ng Amerika. Ang Israel naman ay nahaharap sa isang komplikadong estratehikong kapaligiran kung saan ang deterrence at survival ay magkakaugnay. Ang bansa ay may kakayahang magsagawa ng mabilis at malawakang operasyon militar, kabilang ang precision airstrikes at integrated missile defense. Gayunpaman, ang dami ng rocket at missile na hawak ng Hezbollah ay nananatiling seryosong banta sa civilian infrastructure at ekonomiya. Ang isang prolonged conflict ay maaaring magdulot ng malawakang paglikas, pagkagambala sa ekonomiya, at matinding presyon sa sistema ng depensa. Sa mas malawak na antas, ang posibilidad ng paglawak ng digmaan ay may direktang implikasyon sa pandaigdigang ekonomiya at seguridad. Ang gitnang silangan ay isang kritikal na ruta para sa pandaigdigang enerhiya at ang anumang destabilization sa Persian Gulf o Strait of Hormuz ay maaaring magdulot ng malawakang pagtaas ng presyo ng langis at gas. Ang mga merkado sa Europa at Asya na umaasa sa enerhiya mula sa rehiyon ay partikular na sensitibo sa ganitong mga pagkagambala. Bukod dito, ang isang malawakang digmaan ay maaaring magpalala sa umiiral na geopolitical fragmentation. Ang mga kapangyarihang pandaigdig tulad ng Russia at China ay may sariling interes sa rehiyon, kabilang ang enerhiya, kalakalan, at estratehikong impluwensiya. Habang ang kanilang direktang pakikilahok sa labanan ay hindi inaasahan, ang diplomatikong posisyon at suporta sa mga forum internasyonal ay maaaring magbago sa balanse ng kapangyarihan at sa direksyon ng krisis. Ang humanitarian dimension ay isa ring mahalagang aspeto ng posibleng eskalasyon. Ang Lebanon, na kasalukuyang nahaharap sa malubhang krisis pang-ekonomiya, ay may limitadong kakayahan upang harapin ang isang bagong digmaan. Ang malawakang bombardment o ground conflict ay maaaring magdulot ng panibagong refugee flows at humanitarian emergency. Katulad nito, ang anumang malawakang komprontasyon ay maaaring magdulot ng malubhang pinsala sa mga sibilyan sa iba pang bahagi ng rehiyon. Sa modernong digmaan, ang information domain ay nagiging kritikal na larangan ng tunggalian. Ang mabilis na pagkalat ng mga ulat tungkol sa pag-atake o pagpaslang ay maaaring magdulot ng panic, mobilization, o maling interpretasyon ng intensiyon. Ang strategic messaging at control of narrative ay mahalaga upang mapanatili ang domestic support at maiwasan ang panic sa populasyon. Gayunpaman, ang maling impormasyon ay maaari ring magdulot ng hindi sinasadyang eskalasyon kung ang mga aktor ay kikilos batay sa hindi beripikadong balita. Sa kasalukuyan, ang sitwasyon ay nananatiling nasa isang kritikal na yugto ng kawalan ng katiyakan. Ang kawalan ng kumpirmadong impormasyon tungkol sa kapalaran ng lider ng Hezbollah ay hindi nagbabawas sa bigat ng estratehikong implikasyon ng mga ulat. Sa halip, ipinapakita nito kung gaano kabilis maaaring magbago ang dynamics ng seguridad sa gitnang silangan. Habang ang mga pangunahing aktor ay patuloy na nagkakalkula ng kanilang mga hakbang, ang pinakamalaking panganib ay nananatiling ang posibilidad ng miscalculation. Sa isang kapaligirang puno ng armadong puwersa, proxy networks, at mataas na antas ng tensyon, ang isang limitadong insidente ay maaaring magsilbing mitsa ng mas malawak na komprontasyon. Ang susunod na yugto ng krisis ay nakasalalay sa mga desisyong gagawin sa mga kabisera ng rehiyon at sa mga command center ng militar. Ang pagpili sa pagitan ng pagpigil, paghihiganti, o deeskalasyon ay hindi lamang magtatakda sa kapalaran ng kasalukuyang tunggalian, kundi pati na rin sa pangmatagalang kaayusan ng seguridad sa gitnang silangan at sa mas malawak na pandaigdigang sistema.